Isang vendor ng kakanin ang binatang si Joel. Nakalagay ang mga paninda sa isang malinis na kariton. Tumutulong siya sa kanyang tatay sa paghahanap buhay. Paano ba naman kasi? Ay isang barbero sa sarili nitong barbershop ang tatay ni si Mang Antonio. Palagi itong abala sa buhay. Sa katunayan, ay walang mga magulang si Joel. Noong sanggol pa lamang siya ay napulot lamang siya ni Mang Antonio sa basurahan. Kaya't ang lalaki na lamang ang tumatayong ama sa kanya. Hindi na hinanap pa ni Joel ang ama't ina. Paano ba naman kasi? Ay malinaw na pinabayaan lamang siya ng mga ito. Wala na siyang dapat panghabulin pa sa mga taong nag-abandona sa kanya. Ang tanging nasa isip na lamang niya ay ang makaganti sa kabutihan ng tatay Antonio niya. Huminto muna siya sa pag-aaral dahil sa malaki-laki ang binabayaran nila sa renta ng bahay. Magkano lang rin naman kasi ang kinikita ni Mang Antonio sa maliit nitong barbershop. Kaya talagang nagtutulungan silang dalawa. Hanggang sa isang gabi, ay nagkaroon na sila ng pagkakataon na makapag-usap. Kakatapos pa lamang nila nito na maghapunan. Anak, pasensya na ha. Kung hindi lang sana tayo lumipat, dapat sana nakakapag-aral ka pa. Natawa naman ang binata habang nagsasabi ng, ano ka ba tay? Wala yun. At isa pa po, bata pa ako no? Marami pa akong pagkakataon na makapag-aral. Kaya lang naman tayo lumipat ay dahil sa marami tayong inggiterong mga kamag-anak eh. Natawa na lamang si Mang Antonio. Oo nga anak, yung mga kapatid ko, naiinggit sila sa maliit kong negosyo. Kapag kasi hindi ko sila napapautang, napag-uusapan nila tayo at sinisiraan pa. Pinapayaram ko naman sila eh, pero kinakapos rin naman ako. Hindi naman kalakihan yung kinikita ko sa barbershop, di ba? Pero ayos na rin na bumukod tayo sa kanila para malayo tayo sa stress. Hayaan mo anak, kapag nakaluwang-luwang na ako, pag-aaralin ulit kita ha. Napangiti naman ng matamis si Joel habang nagsasabi ng, maraming salamat tay ha, the best ka talaga at gwapo pa. Aba, nambola pa ang anak ko. Tungkulin ko lang na paaralin ka, kaya huwag kang magpasalamat sa akin anak. Matapos nilang makapag-usap, nilaro-laro naman ni Joel ang alaga niyang pagong. Ito na lang kasi ang kanyang stress reliever. Samantala, isang araw habang siya ay naglalako ng kakanin, ay meron siyang nadaanan na malaking bahay. Sa kulay ng pintura na kulay berde at sa taas nito na may pangatlong palapag, ay naging agaw pansin ito para sa kanya. Hanggang sa may nakita siya na dumungaw sa may terrace. Isa itong dalagang napakaganda. Katamtaman lamang ang puti ngunit makinis ang balat nito. Balingkinita ng katawan, matangkad, mahaba ang buhok, at merong kaakit-akit na singkit na mga mata. Namataan pa niya na napasulyap ito sa kanya. Kahit medyo malayo ang distansya, ay nasilayan niya na medyo umitito sa kanya. Medyo nakaramdam ng hiya si Joel. Kit itinulak niya na lamang ang kariton na may nakalagay ng mga kakanin. Inaamin niya na lumikaya ang dibdib niya noong initian siya ng babae. Para bang nabihag nito ang kanyang puso. Dahil dito, ay kinanahan tuloy siya sa paglalako ng kanyang paninda. Sino kaya ang babaeng yun? Anong pangalan niya? Bulong niya sa kanyang sarili. Samantala, nang mapadpad siya sa palengke, ay nakasalubong niya ang kaibigan na si Gerald. Mukhang masaya ka ata. Huwag mo yang itanggi. Mukhang may nagpapatibok na ng puso mo ah. Sino ba yan? Natatawang pahayag ni Gerald. Ikaw talaga pre. Para kang scanner ah. Lahat na lang ata ay nababasa mo pero wala. Walang nagpapatibok ng puso ko. Oh, di nga. Maniwala ako sa'yo. Pabili nga ng 2 kalamay pre. Agad namang nagbalot si Joel. Maya-maya pa ay may inihiyag si Gerald na mamayang gabi raw ay pumunta siya sa tahanan nito. Kaarawan kasi ng binata. Dito napakamot ulo si Joel dahil napagtanto niya na birthday nga pala ngayon ni Gerald. Kaya nangako siya na pupunta mamayang gabi. Natapos naman sa paglalako ng kakanin si Joel noong mga bandang hapon na. Kaya kinagabihan ay nagtungo na siya sa tahanan ni Gerald. Maraming tao sa tahanan ng binata. Marami itong inimbitahan.
Palibasa ay nanggaling ito sa may kaya sa buhay. Ang pagbili lang rin ng kalamay ang pag-uumpisa ng pagkakaibigan nila nito. Gaya ng inaasahan, ay maraming handa sa kaarawan ng kaibigan. Gaya na lamang ng masasarap na ulam, pork lechon, fruit salad, spaghetti, at iba pa. Nagabot na rin ng regalo si Joel sa kaibigan. Teka, ano to pre? Usisa ni Gerald. Nakabalot kasi ang kanyang regalo. Basta, buksan mo na lang yan kapag tapos na ang party mo. Nakangiting tugon ni Joel. Bigla namang kuminang ang mga mata ng binata nang marinig iyon. Maraming salamat pre ha. Kung ano man ang laman nito, basta inanggaling sa'yo ay ayos na ayos yun. Niyaya na rin siya ng binata na kumain ng handa. Dahil nga sa marami ang pagkain, ay naparami siya ng kinain. Dahil dito, ay sobra siyang nabusog. Makaraan ng ilang oras, magpapaalam na sana siya kay Gerald upang umuwi na nang bigla siya nitong hawakan sa kamay. Nagtaka naman si Joel. Anong ibig sabihin nito pre? At bakit namumula ang iyong pisngi? Bigla namang nagsalita si Gerald. Matagal ko na itong gustong sabihin sa iyo pre. Kaya madalas akong bumibili sa iyo. Bukod kasi sa masarap ang mga paninda mo, ay may iba pang dahilan yon. Anong dahilan Gerald? Dahil mahal kita pre. Teka, bakla ka ba pre? Napamulagat sa labis na pagtataka si Joel. Agad namang tumugon ang binata at inamin na ganoon na nga ang tunay niyang kasarian. Dahil dito, ay inihag ni Joel na wala naman itong problema sa kanya. Ngunit ang iginit niya dito ay hanggang magkaibigan lamang sila. Dahil dito ay bahagyang nalungkot ang lalaki. Hinayaan na rin siya nito na umuwi na. Bago umuwi si Joel, ay bumati pa siya ng happy birthday sa kaibigan. Nang makauwi na siya sa kanila, hindi pa rin siya makapaniwala na ganoon pala ang kaibigan niya. Hindi kasi mahalata sa kilos at pananalita nito. Pero sa kabila nito, hindi nagbago ang turing ni Joel sa kaibigan. Malaki rin ang utang na loob niya rito dahil noong walang-wala sila, ay ito ang nalalapitan niya. Kumbaga ay maaasahan niya kapag kinakailangan. Ngunit hindi niya inaabuso ang kabaitan nito. Kahit kasi pinapautang siya, ay hindi siya mapagsamantalang tao. Humihiram lang kasi siya kapag kailangan na kailangan niya. Maya-maya pa, ay naisipan niyang tumawag kay Gerald. Agad namang tumugon sa kanya ang binata. Ano pre, nabuksan mo na ba ang regalo? Nagustuhan mo ba? Oo naman pre, nagustuhan ko. Hindi ko akalain na alak pala yun. Munti ka nang babasik eh. Medyo mamahalin rin ha. Maraming salamat pre ha. Walang anuman yun pre. Masaya ka ba ngayong birthday mo? Hindi ko lang naitanong kanina eh. Masaya naman pre. Medyo malungkot rin. Oh, bakit naman medyo malungkot? Paano ba naman kasi? Yung lalaking gusto ko ay parang ayaw sa akin eh. Nararamdaman ko yun pre. Natigilan naman si Joel sa inihiyag nito. Alam niyang siya ang tinutukoy nito. Pare, alam mo naman na lalaking lalaki ako hindi ba? Hanggang kaibigan lang ang may lalaan ko para sa'yo. Sana maintindihan mo ako pre. Hanggang doon lang tayo. Matapos niyang sabihin yun, nagulat siya nang babaan siya nito ng telepono. Napakamot ulo na lamang siya. Naisip niya tuloy na baka pinipilit siya nitong maging boyfriend. Bagay na hindi naman niya kakayanin. At isa pa, ay may balak na siyang ligawan ng sandaling iyon. Walang iba kung hindi yung babaeng nakita niya sa malaking bahay. Kahit malabo siya nitong sagutin dahil sa estado ng kanilang pamumuhay, ay nangangarap pa rin siya na mangyari ang bagay na yon. Hanggang sa isang araw, ay biglang nagtagpo ang kanilang landas. Paano ba naman kasi? Nang pagdaan niya sa malaking bahay, bigla siyang kinausap ng magandang babae. Nakakapark pa lamang ng kotse sa may garahe. Kuya, may tatanong lang ako sa'yo. Ano po yun, miss? Medyo nauutal na tanong ni Joel. Hindi niya kasi inaasahan na bigla siyang kakausapin ng magandang dilag. May kakilala ka bang gumagawa ng gripo, kuya? Nasira kasi yung gripo sa labapo eh. Kahit na bukas na lang gumawa. Bigla siyang naistatwa sa narinig. Tamang-tama dahil may kaalaman rin siya patungkol sa pag-ayos ng gripo. Ako ma'am, marunong ako. May kaalaman ako sa pag-ayos ng gripo. Bigla namang napangiti ang dalaga habang nagsasabi ng, Sige po kuya, mabuti naman at hindi na kailangan pang maghanap.
Bukas ng umaga mga 8:00 punta kayo dito ha. Agad namang nagpaalam si Joel na magtitinda na siya. Ang sabi naman sa kanya ng babae na nagpakilalang Christine ay kumuha rin siya ng 20 peraso ng kalamay bukas at ito ay papakyawin niya. Nakita kasi nito ang paninda niya. Agad namang pumayag si Joel. Hindi niya alam ng sandaling iyon kung nananaginip lamang ba siya. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay para siyang tumama sa loto. Dahil dito ay kinanahan siyang maglako ng kanyang mga paninda. Ito na sa wakas ang pagkakataon niya upang mapalapit sa babae. Kaya naman sinisigurado niya na maaayos niya ang gripo. Nang sa gayon ay mapahanga ito sa kanyang kakayahan. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na yon, dinala niya ang mga kagamitan niya. Napagpasyahan niya na hindi muna magtinda. Ngunit nakapagluto naman siya para kay Christine. Nang nasa tapat na siya ng gate, ay nag-doorbell siya rito. Agad namang may nagbukas ng gate ngunit hindi si Christine, kung hindi ang gwardiya. Agad naman niyang binanggit ang kailangan. Agad naman siyang pinapasok at itinuro nito kung saan matatagpuan si Christine. Kaya tuloy-tuloy na siyang pumanhik roon. Nasilayan niya ito na nakaupo sa sofa na matatagpuan sa salas. Kaya naman, nilapitan niya ito at saka kinausap. Ma'am, nandito na po ako. Pinapasok po ako ng guard. Teka ma'am, saan po ba yung ayusin? Siya nga po pala. Ma'am, ito na po yung kalamay. Natuwa naman si Christine nang siya ay masilayan. Lalong-lalo na ang kakanin na dala niya. Dahil dito, ay binigay niya na nga ito sa dalaga. Pinapasunod siya nito hanggang sa makarating sa kusina. Ipinakita naman ni Christine ang sirang gripo dahil medyo tumatagas ito. Ang tugon naman ni Joel ay madali lamang iyon. Siya na ang bahala sa lahat. Dahil dito, ay pinagkatiwala na sa kanya nito ang trabaho. Iniwanan na rin siya nito. Siya naman ay nagsimula na sa pagkukumpuni. Ilang oras rin ang itinagal ng kanyang paggawa bago siya tuluyang matapos. Dahil dito, ay sobra siyang natuwa dahil nagawa niya ng maayos ang trabaho para kay Christine. Nang maayos niya na ay sinabi niya kaagad sa dalaga. Tuwang-tuwa naman ito dahil sa medyo mabilis niyang natapos. Dahil dito, ay binayaran nito ang kanyang paggawa, pati na rin yung kalamay niya. Kinuha pa nito ang kanyang numero para sa oras na kailanganin ulit ng serbisyo niya, ay tatawag na lamang siya. At syempre, kinuha niya rin ang cellphone number ng dalaga. Kaya naman para talaga siyang nanalo sa loto ng araw na yon. Marami na siyang pagkakataon upang makapanligaw kay Christine. Wala naman siyang pakialam kung hindi sila pareho ng estado ng buhay. Basta't susundin lamang niya ang tibok ng kanyang puso. Wala na siyang pakialam kung ano man ang sasabihin ng ibang tao. Basta kung gusto rin siya ni Christine kapag siya ay nanligaw na, ay handa siyang ipaglaban ang kanilang pag-iibigan. Samantala, matagal nang hindi nagparamdam si Gerald. Lumipas ang 2 linggo ay hindi na rin ito nagpapakita sa kanya. Talagang nagkaroon ito ng sama ng loob sa kanya. Kaya naman, wala na siyang magagawa roon. Naniniwala siya na hindi mapipilit ang pag-ibig. Nakadesenyo siya para magmahal ng babae at hindi ng lalaki. Kaya nagsabi na siya ng totoo dito na wala itong pag-asa. Samantala, muling tinawagan si Joel na Christine. Nais nitong magpagawa ng kalamay. Dahil dito ay binuhos naman ni Joel ang makakaya para mas mapasarap pa ang kakanin. Habang gumagawa nga siya ng kakanin, kinausap siya ni Mang Antonio. Abay, ang dami ng ginagawa mo anak ha. Sigurado ka ba na maubos yan ng mga customer? Sa totoo lang tay, isa lang po ang customer ko. Si Christine po, yung may malaking bahay sa kabilang kanto. Kilala ko yun anak. Balita ko ay anak yun ng mag-asawang tanyag na negosyante. Nagmamay-ari ng kumpanya at resort. Mabuti naman at nagustuhan niya ang mga kalamay natin. Hindi pala siya maarte anak. At yun nga po ang bagay na nagustuhan ko sa kanya eh. Pero teka, ngayon ko lang po nalaman na anak pala siya ng isang negosyante. Mabuti pa kayo tayo updated. Matawa-tawang pahayag ng binata. Oo. Ano ba naman yan anak? Kliyente mo nga yung si Christine tapos wala ka pa rin kaalam-alam patungkol sa kanya? Nadaig ka patuloy ng marites mong ama. Dahil sa inayag ni Mang Antonio, ay natawa na lamang si Joel. Pero may pagtingin ka ba sa babaeng yun anak? Nahinto sa paghahalo si Joel nang marinig ang tanong ng kanyang ama.
Opo tay, meron po. Bala ko nga po siyang ligawan eh. Hindi naman sa dinidiscourage kita anak ha. Siguro, dapat ay paghandaan mo rin ang mabigo. Malay mo, baka hanggang kaibigan lang talaga ang tingin niya sa'yo. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Magkaiba kayo ng katayuan sa buhay anak. At yun ang totoo. Napabuntong hininga na lamang si Joel habang nagsasabi ng, alam ko naman po tay, pero hindi dapat mawala ng pag-asa. Umaasa ako na sana ay may pagtingin rin sa akin si Christine. Kung sakaling may pagtingin nga rin sa'yo si Christine anak, baka ang mga magulang naman niya ang maging problema mo. Tugon ni Mang Antonio. Hindi naman malalaman yun tay kung hindi susubukan. Basta ako ay malaki ang pag-asa ko na sana itanggapin ni Christine ang pag-ibig ko sa kanya. Oras na manligaw na ako sa kanya. Seryosong sambit ni Joel. Sige anak, ikaw ang bahala ha. Lagi mo sanang iisipin na suportado ako sa'yo. Sinasabi ko lang sa'yo ang ibang mangyayari para maging handa ka. Naiintindihan po kita tay. Ang naging tugon na lamang ni Joel habang siya ay nakangiti. Pagkatapos niyang gumawa ng kakanin, ay nilagay niya na ito sa malaking bilao at makaraan ito ay naglakad na siya patungo sa tahanan nila Christine. Noong nag-doorbell na nga siya, ay hindi yung gwardiya ang nagbukas sa kanya, kung hindi si Christine mismo. Masaya nitong kinuha ang isang bilao ng kalamay at nagbayad kaagad ng pera. Habang sila ay nag-uusap, ay may narinig si Joel na paparating na motorsiklo. Mukhang dadaan lamang ito. Nang masulyapan niya ito, nakita niya si Gerald. Ito pala yung nagmamaneho. Kitang-kita sa anyo nito na sobra itong nagsiselos kay Christine. Teka Joel, kilala mo ba yun? Ah, yung lalaking nagmumotor? Oo Christine, kaibigan ko yun. Si Gerald yun. Ah, kaibigan mo pala yun? Pero bakit ganun siya makatingin? Parang disappointed eh. Nagtatakang tanong ng dalaga. Atin-atin lang to ha Christine. Kasi iba din kasi yun. At may gusto siya sa akin. Ah, nakukuha ko ng point mo. Nagsiselos pala siya sa akin kaya ganun ang itsura niya. Parang ganun na nga Christine. Nagulat naman ang dalaga. Pero ang sabi nito, kapag nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap, sabihin dito na magkaibigan lamang sila ni Christine. Dahil dito ay medyo nalungkot si Joel. Parang ang wala siyang pag-asa rito. At dahil naihatid niya na ang pagkain, ay nagpaalam na nga siya sa dalaga na uuwi na. Aalis na sana siya, ngunit nagulat siya nang merong paparating na kotse. Kahit si Christine ay nagulat rin sa dumating. Huminto ito sa tapat ng bahay at merong bumaba na dalawang mag-asawa. Sa palagay niya, ay mga magulang ito ni Christine. Agad namang pinakilala ng dalaga ang binata sa mga magulang nito. Ma, Pa, ang pangalan po niya ay Joel. Kaibigan ko po siya at gumagawa rin po siya ng kakanin. Ito nga po, bumili po ako sa kanya ng isang bilao. Bakit ka nakikipagkaibigan sa ganyang tao ha anak? Dapat sa lalaking yan, ikinakahiya. Wika ng ama ni Christine. At ano ka mo? Pumili ka ng kakanin sa kanya? Sa itsura pa lamang niya na dugyutin ay siguradong marumi ang mga paninda niya. Bakit ka sa kanya bumibili anak? Mukhang basurero yung lalaking yan eh. Dapat bumibili ka na lamang ng pagkain sa restaurant. At kung gusto mo talagang kumain ng kalamay, dapat ay nagpagawa ka na lamang sa cook natin at hindi sa kanya na mukhang dugyutin. Pahayag naman ang ina ni Christine. Mawalang galang na po ma'am. Sir, pero sinisigurado ko po na malinis po ang pagkain. Huwag niyo naman po akong husgahan. Paliwanag ni Joel. Aba, lumalaban ka pa ha? Sumasagot ka eh. Ano gusto mo? Sapak? Pagbabantaan ng ama ni Christine. Tama na po yan ma, Pa. Huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Joel. Napakabuti niyang kaibigan sa akin. Joel, mauna ka na ha. Kakausapin ko lang ang parents ko. Pakiusap ni Christine sa kanya. Sumunod naman ang binata at bago siya umalis, yumuko pa ito sa mag-asawa. Tanda ng paggalang niya kahit na hindi maganda ang pakikitungo ng mga ito. Habang naglalakad pa uwi si Joel, ay hindi niya akalain na ganoon pala kamata pobre ang mga magulang ni Christine. Mabuti na lamang ay hindi ito nagmana sa mga magulang. Dahil kung nangyari yon, hindi niya sana makikilala ang dalaga. Pero inaamin ni Joel na nasaktan siya sa inihiyag ng mga ito. Kung bagay abot langit ang natamo niyang panlalait. Nang makauwi na nga siya, natanong ng kanyang ama kung naibenta niya na ito kay Christine.
Siyempre nasabi niyang oo. Subalit nausisa siya ni Mang Antonio na kung bakit siya malungkot. Dagdag pa nga nito ay baka naipagtapat na niya ang patungkol sa kanyang nararamdaman. Tumugon siya ng hindi pa. Nagdahilan na lamang siya na masama ang pakiramdam. Mabuti na lamang ay hindi na nag-usisa pa ang kanyang tatay. Hinayaan na lamang siya nito na pumasok sa kanyang silida upang siya ay makapagpahinga na. Uminom na lamang ng alak ng sandaling iyon si Joel. Ito ay para makalimutan niya ang masasakit na sinabi ng parents ni Christine. Hindi pa nga siya nakakapanligaw sa dalaga, ay katakot-takot na panlilibak na ang natanggap niya sa mga ito. Mukhang wala talaga siyang pag-asa kay Christine. Hindi naman nagpakalasing si Joel. Uminom lamang siya upang mag-relax. Samantala nang matapos siyang uminom, ay napagpasyahan niya na magtungo sa mall. Gusto niya kasing gumala roon. At syempre, ay ang manood ng sine. Balita niya kasi na ipapalabas na sa sinema ang hinihintay niyang pelikula. 3 oras siyang nanood at makaraan nito ay naisipan niya ng umuwi na. Nasiya naman siya sa palabas. Tama ang inaasahan niyang mangyari. Kaya naman naisipan niya ang sumakay ng jeep pauwi sa kanila. Pero habang nasa jeep siya, ay biglang nagkaroon ng kaguluhan. Paano ba naman kasi, ay meron palang hold-upper roon. Hinold up nito ang isang babaeng ngunit wala namang maibigay ito. Kutsilyo lamang ang armas ng magnanakaw. Humanap ng pagkakataon si Joel hanggang sa maagaw niya ang patalim. Nang tuluyan niya nang maagaw, sa kanya ito sinikmuraan. Nang hina naman ang lalaki hanggang sa naganap siya ng may pangtatali rito. Nagboluntaryo naman ang isang mama. Ilalis nito ang sintas ng sapatos at ibinigay sa kanya. Siya naman ay itinali ito sa mga kamay ng hold-upper. Kaya naman hindi na ito nakapalagpa. Hininto naman ng driver ang pagmamaneho at nang makatagpo ng police station, isinuko ito ni Joel sa mga pulis. Dinakip naman ng mga pulis ang magnanakaw. Napahanga ang mga nakasaksi sa kaganapan at sa lakas ng pangangatawan ni Joel. Dahil dito, ay nabalitaan niya ni Christine, kaya naman tinawagan siya ng dalaga at agad niya naman itong sinagot. Humahanga si Christine sa kanyang katapangan at lakas. Tinawag pa siya nitong makabagong bayani. Humingi ito ng dispensa sa inesta ng mga magulang. Kaya naman sinabi niyang ayos lamang iyon at nagpapasalamat siya sa papuri nito. Hanggang sa dumating sa kanilang bahay si Gerald at tinatawag siya ng kanyang ama at nasa salas raw ang lalaki. Saglit namang nagpaalam si Joel kay Christine sa kabilang linya. Hindi naman niya pwedeng hindi harapin si Gerald, lalo na't kaibigan niya ito. Baka mas lalo lamang itong magtampo sa kanya. Kaya naman pinuntahan niya na ito. Uy pre, kamusta? Nakangiti niyang bati rito. Ayos naman pre. Siya nga pala, nabalitaan ko sa TV ang ginawa mong kabayanihan. Oo nga eh, niligtas ko kasi yung babae laban sa hold-upper. Mukhang nakagamit rin kasi ng droga eh. Biruin mo ba namang gigilitan sana ang babae? Mabuti inaagaw ko ang kutsilyo niya. May iba ako pre, girlfriend mo na ba yun? Alam na ni Joel kung sino ang tinutukoy ni Gerald. Ayaw niyang saktan ang damdamin nito. Ngunit napagpasyahan niyang magsabi ng totoo sa kaibigan. Hindi ko siya girlfriend pre, pero bala ko siyang ligawan. Nang marinig iyon ni Gerald, ay napayuko ito. Halata sa kinikilos nito, lalabis itong nadismaya. Mahal mo ba siya pre? Oo, mahal ko siya pre. Kaya ako nga ito ginagawa eh. Nang dahil sa kanyang inihiyag, ay napasigaw si Gerald. Miski si Mang Antonio ay nagulat. Kakaiba kasi ang sigaw ni Gerald ng sandaling iyon. Para itong binabae. Nag-walk out si Gerald kaya't gulat na gulat si Mang Antonio at nausisa si Joel. Anong nangyari kay Gerald anak? Bakit ganun siya kung masigaw? Para siyang bakla. Bakla ba siya? O tay, bakla siya. Inamin niya sa akin. May gusto rin siya sa akin. Kaya nang malaman niya na may balak akong ligawan si Christine, napasigaw siya ng dahil sa sobrang selos. Hindi ko akalain yun anak ha. Paano ba naman kasi lalaking lalaki ang kilos niya eh. Opo nga te. Kahit ako nagulat rin nang malaman ang tunay niyang kasarian. Pero paano yan anak? Mawawalan ka na ba ng kaibigan yan? Nag-walk out eh. Hayaan mo na tay. Desisyon niya yun eh. Hindi naman napipilit ang pag-ibig. Dahil ang pakiramdam na yun ay kusang nararamdaman ng tao. Kaya dapat maunawaan niya yun. Seryosong payag ni Joel.
Samantala isang araw, ay papunta sana siya kina Christine dahil gumawa siya ng kakanin upang pagbentahan ito. At noong nag-doorbell siya, ay ang gwardiya ang humarap sa kanya. Natanong nito kung ano ang kailangan. Binanggit niya naman ang sadya niya. Hindi nagtagal, ay may tinawagan ng gwardiya hanggang sa dumating ang ama ni Christine. Anong kailangan mo dito, ang paslupa ka ha? Wala dito si Christine, umalis siya, kaya lumayas ka na ditong dugyutin ka. At ano yung basurang daladala mo? Wika ng ama ni Christine, sabay tapik ng malakas sa kanyang braso, kahit nabitawan niya ang isang bilao ng kalamay. Dahil dito, ay natapon ito sa lupa. Tumaob ito sa kanarumihan. Kaya naman napakuyom siya sa kamao. O ano, lalaban ka? Umalis ka na. Nahalibad pa rin ako sa pakit mong pagmumuka. Para wala ng gulo, ay umalis na nga si Joel. Umuwi na siya sa kanila. Habang abala ang ama sa kanyang barbershop, ay biglang may kumatok sa pintuan. Kaya naman hindi niya alam kung sino ito. Wala rin kasi siyang inaasahang bisita. Nang buksan niya ang pintuan, ay nasilayan niya naman na walang tao. Ngunit nang ibaba niya ang tingin, nakita niya sa lupa na mayroong papel roon. Kaya naman kinuha niya ito at nasilayan niya na sulat pala ito para sa kanya. Binasa niya ito para malaman ang nilalaman ng liham. Kay Gerald pala ito galing. Ayon dito, dinukot raw nito si Christine at kung hindi siya pupunta sa tinuro nitong lugar, ay tutuluyan na nito ang dalaga. Sobrang nabahala si Joel matapos itong mabasa. Sobra rin siyang nagalit para kay Gerald. Hindi niya akalain na sobrang pagkabaliw nito sa kanya. At sa sobrang pagselos kay Christine, ay maaatim nitong gumawa ng masama sa kapwa. Sa loob-loob ni Joel, ay meron pala itong itinatagong kademonyohan. Akala niya ay isa itong mabuting kaibigan, ngunit hindi pala ito marunong tumanggap ng kabiguan. Ang unang ginawa ni Joel ay nagtungo siya sa bahay nila Christine. Sasabihin niya kasi ang nangyari dito. Ngunit nang mag-doorbell siya sa gate at nang pagbuksan siya ng gwardiya, bigla siyang sinalubong ng suntok ng SG. Lumagpak tuloy siya sa lupa. Makaraan nito ay may tinawagan ito sa cellphone. Ilang sandali pa ay dumating na ang ama ni Christine. Hinawakan siya ng gwardiya sa magkabilang braso. Samantalang si Sir Eugene naman ay pinagsusuntok siya sa kanyang sikmura. Sa lakas ng suntok ay halos magsuka na siya ng dugo. Bakit niyo po ako sinapak? Bakit po? Nagtatakang tanong ni Joel. Nagmamangmaang ka pang hayop ka. Tinukot ng isang bading ang anak ko at yun ay dahil sa kagagawan mo. Nakatanggap kami ng sulat galing sa taong yon. Ngayon ay kumikilos na ang mga pulis para hanapin ang lugar. Ipinarating ko na rin kasi yun sa otoridad. At ikaw na hampas lupa ka. Ano pa bang ginagawa mo dito? Lumayas ka na. Kung hindi, mapapatay kita. Lumayas ka na ditong dugyot ka. Ikaw ang may kasalanan sa nangyari sa anak ko. Sampit ni Sir Eugene. Nang hindi pa rin siya umaalis, ay dumukot ito ng baril at pinaputukan siya sa braso. Napainda siya sa sobrang sakit habang sumisirit ang dugo sa kanyang sugat. Pumasok na rin sa loob si Sir Eugene at pati na rin ang gwardya. Mabuti na lamang ay may dala siyang malinis na tuwalya, kaya't ito ang ipinangtali niya sa sugat. Sa kabutihang palad naman, ay huminto na rin sa wakas ang pagdurugo. Sa mga sandaling iyon, ay wala na siyang iba pang iniisip. Pupuntahan niya ang lugar na ibinigay ni Gerald upang iligtas si Christine. Wala na siyang pakialam pa kahit na mapahamak. Basta't para sa kanya, ay gagawin niya ang parte niya. Sa mga sandaling iyon, ay nabubuhay siya sa katapangan ng dahil sa matinding pagmamahal sa babae. Hanggang sa makarating na nga siya sa lugar. Nagtaka siya dahil hindi pa ito nahanap ng mga pulis. Palagay niya, ay ibang lugar ang ibinigay ni Gerald, samantalang sa kanya lang yung tama. Layunin lamang ni Gerald na sarain siya sa mga magulang ni Christine upang mas mapalayo ang loob ng mga ito sa kanya. Lumabas tuloy na siya talaga ang may kasalanan kaya't dinukot ang babae. Agad siyang nakarating sa isang tagong bahay at nang siya ay kumatok, may lumabas na 3 matatangkad na lalaki. Maskulado rin ang pangangatawan ng mga ito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Joel. Sinapak niya ang isang lalaki kaya't bumalagta ito sa lupa. Hindi ito nagustuhan ng 2 lalaki, kaya't pinagtulungan siya ng mga ito at saka pinagbububugbog. Kahit na marami nang natamong sabak si Joel, ay hindi siya sumuko
alang-alang lamang sa matinding pagmamahal kay Christine. Mabuti na lamang ay nagamit niya ang natutunan sa martial art. Kaya kahit mas malaki pa sa kanya ang mga ito, sa bandang huli ay napabagsak niya pa rin. Ang buong akala niya ay meron pa siyang magiging kalaban. Ngunit nagtaka siya sapagkat wala na pala. Dahil dito ay nagmamadali na siyang pumasok sa isang bodega. Nasilayan niya na naroon si Gerald at kasama nito si Christine. Kaya nga lang ay nakatali sa kama ang dalaga at nakatakip rin ng panyo ang bibig nito. Kaya't hindi ito makasigaw. Hayop ka, Gerald! Anong ginawa mo sa kanya? Nagpupupuyo sa galit na tanong ni Joel. Natawa naman si Gerald habang nagsasabi ng, wala naman akong ginawa sa kanya, pre. Tinali ko lang naman siya para hindi siya makawala. Bakit mo ito nagawa, pre? Nahibang ka na ba? Oo, nahibang na ako, pre. Dahil yung lalaking gustong gusto ko ay hindi na talaga mapapa sa akin pa. Dahil may iba na siyang mahal. Walang iba kung hindi ang babaeng ito. Matapos itong bigkasin ni Gerald, itinutok pa nito ang hawak na baril kay Christine, nakasalukuyang umiiyak ng sandaling iyon. Huwag mong gawin yun, pre. Huwag. Pakawalan mo na siya. Labas na siya sa sigalot nating dalawa. Hindi po pwede. Damay-damay na. Total siya naman ang mahal mo eh. Papatayin ko siya kung hindi ka makikipagduelo sa akin. Total ay ayaw mo naman sa akin kahit magkamatayan na lamang tayo. Kapag napatay mo ako, wala nang magiging hadlang sa iyong pagmamahalan. Masaya yun, hindi ba? Samantalang kapag ako naman ang nakapatay sa'yo, makakalimutan na rin kita. Dapat ay pumayag ka sa kagustuhan kung magtuos tayo, kung hindi sasabog ang ulo ng babaeng ito. Ilang ulit pang kinumbinsi ni Joel si Gerald. At idaan na lamang sa mabuting usapan. Ngunit matigas ito na hindi ito makikinig sa kanya. Ang nais nito ay ang magpatayan silang dalawa. Kahit nahihirapang magdesisyon si Joel, sa bandang huli ay pumayag na lamang siya. Ngunit meron siyang naging plano. Agad namang ibinigay ni Gerald ang isang baril kay Joel. Lumabas sila sa bodega para doon isagawa ang madugong duelo sa pagitan nilang dalawa. Hanggang sa nangyari na nga ang pagkakataon na yun. Nag-ala-western cowboy sila hanggang sa naunang nagpaputok si Joel. Nasapul niya ang baril na hawak ni Gerald kahit nabitawan ito ng lalaki. At noong dadamputin ulit ito ni Gerald, dali-daling lumapit si Joel. Kinuha niya ang baril nito hanggang sa tinuhuran nito ang sikmura ng lalaki. Kahit napahandusay na lamang ito at nanghina. Ito naman ang naging pagkakataon niya upang tumawag ng mga pulis sa police hotline. Agad namang dumating ang mga otoridad at tinakip itong si Gerald. Samantalang si Christine naman ay kinalagan niya ng tali. Tumutulo ang luha sa mga mata nito nang dahil sa sobrang tuwa habang siya ay naiyakap ng mahigpit. Gumanti na rin ang pagyapos ang binata. Masayang masaya siya sapagkat nailigtas niya ang dalagang kanyang minamahal. Samantala humingi naman ng tawad ang mga magulang ni Christine kay Joel. Pasensya na, iho. Patawad talaga sa nagawa ko sa iyo. Nasaktan pa kita at hindi inaasahan na ikaw pa pala ang magliligtas sa anak namin. Nahusgahan pa kita kaagad. Patawad, iho. Pinagsisisihan ko lang ang lahat ng iyon. Sambit ni Sir Eugene. Ako rin, iho. Alam namin na mahirap para sa iyo na tanggapin yung masasakit na salitang nabanggit namin noon. Patawad talaga, iho. At maraming salamat. Si Madam Esmeralda naman ang nagsalita. Nangingilid pa ang mga luha nito. Dahil nakikita naman ng binata na taos-puso ang pagsisisi ng mga ito, kaya pinatawad niya naman. Wala na po yun. Kinalimutan ko na po yun. Masaya rin po ako na nakaligtas po ang anak nyo. Samantala nang dahil sa kabayanihang ginawa ni Joel sa pagliligtas ng babae sa jeep at sa pagliligtas kay Christine, maraming humanga sa kanya. Nariyang tangkilikin pa ng mga tao ang barbershop ng kanyang ama. Marami ring pumakyaw ng paninda niyang mga kakanin. At dahil marami ng customer ang barbershop ng kanyang ama, nakabalik sa pag-aaral si Joel hanggang sa makapagtapos siya sa kolehiyo. Agad naman siyang nagkaroon ng trabaho dahil sa mag-asawang Sir Eugene at Madam Esmeralda. Nagkaroon kasi siya ng mataas na posisyon roon sa pinapatakbong mga resort. Nang manligaw naman si Joel kay Christine, ay hindi naman sila tumutol at sa halip ay botong-boto pa nga sa kanya. Sa bandang huli, sinagot na rin sa wakas si Joel ni Christine at sila ay naging magkasintahan na.
Talagang mahal na mahal nila ang isa't isa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Joel sa natatamasang tagumpay sa buhay. 5 na kasi ang branch ng barbershop ng kanyang ama at may mga katuwang na rin sa paggugupit. Dumagdag pa na mayroon na rin siyang napakagandang trabaho ngayon at nalalapit na rin ang kasal nila ni Christine. Dito natutunan ni Joel na sa buhay ay hindi masamang mangarap na mahalin ng isang babae na siyang may mataas na estado sa buhay. Basta't ipakita lamang sa lahat na karapat-dapat na mahalin ito. At syempre, dapat ay magsumikap ng husto upang umasenso rin sa buhay.